tungkol po dito kay Vice President Sara Duterte. Yan. Ang sabi po ni Vice President Sara Duterte ay hindi ko kilala 'to, 'no? Pwede po bang i-flash natin sa screen? Yan. Ang sabi po niya, hindi ko kilala 'to. Walang makakapagsabi diyan sa kanila na kinausap ko sila o kinita ko sila. Yan. Patungkol po ito guys sa 18 Marines. Yan. So, eto po mga kaibigan ay medyo dinideny ni Vice President Sara Duterte na kilala niya itong 18 soldiers, itong 18 Marines. Ang sabi po niya ay kahit yung mga kasama nila, yung abogado, yan, hindi daw po niya kilala, no, yung abogado, kung sino ba ito, at hindi niya kilala yung 18 Marines. So mga kaibigan, naniniwala ba kayo na hindi niya kilala itong 18 Marines at yung mga yung abogado? Well, mukhang para sa akin 'no, parang hindi naman yata nakakapaniwala na hindi niya kilala itong 18 Marines na 'to, 'no? Eto komentary natin mga kaibigan, bilang isang komentarista 'no. So, tingnan niyo, ikaw ba naman, isa ka sa 18 Marines na sinasabi na hindi naman daw talaga mga Marines, ay lalabas ka sa media at pagkatapos sisiraan mo ang Pangulo ng Pilipinas? Oh, anong purpose mo, 'di ba? Pangulo ng Pilipinas 'yan, sisiraan mo. Yung dating speaker, Martin Romualdez, sisiraan mo para lang sa ano, 'di ba? So, mga kaibigan, hindi tayo naniniwala sa sinasabi dito ni Vice President Sara Duterte na hindi niya kilala itong 18 Marines na ito, no? Na naku, medyo ano 'yan. So, nag-aalibay na lang po siya dito guys 'no, dahil alam niyo na, medyo sablay itong mga testimony ng 18 Marines dahil nga, nakita naman natin mga guys 'no, na nagpabago-bago yung kanilang mga sinasabi. So, eto guys, nakikita natin ngayon na etong si Vice President Sara Duterte ay ginagawa na niya talaga ang lahat ng kanyang makakaya, lahat-lahat ng kanyang mga effort, kanyang tinutodo na dahil nakikita niya na tuloy na ang kanyang impeachment. So lahat po ng klaseng paninira, destabilization sa ating gobyerno ay ginagawa na niya para lang talagang ma-save siya sa nalalapit 'no, mga kaibigan, na trial. Kasi talagang talagang ano 'yan guys, talagang nakikita natin na, ang kanyang impeachment ay talagang magtutuloy-tuloy 'yan. So, gagawin nila lahat, idi-distract nila, yung kumbaga yung issue na dapat nasa kanya ay gagawa sila ng mga malalaking issue, mga pasabog para, ma-divert ang attention, ang focus ng mga tao. So, hindi po tayo naniniwala na hindi niya kilala yang mga 18 Marines na 'yan, 'no? So, kahit daw yung abogado, mga kaibigan, ay hindi hindi daw niya kilala. So, eto pong si Vice President Sara Duterte ay kilala po siya sa pagsisinungaling. Napakarami na pong mga sitwasyon na nahuhuli po siya ng taong bayan na siya po ay nagsisinungaling. So maniniwala pa ba tayo sa kanya na hindi niya kilala itong 18 Marines, itong 18 soldiers na 'to? So hindi po tayo diyan maniniwala, 'no? So mga kaibigan, kung meron po kayong, komento patungkol dito, paki-comment lang po dito sa ating, comment section, 'no? So mga kaibigan, eto pa, etong, nasagap din po natin 'no, na etong 18 Marines ay meron daw magba-backup, ba-back-upan daw ito ng 100 pa. Oo, so kung ano man ang mangyari diyan mga kaibigan 'no, tingnan na lang natin, sa mga susunod na mga araw at tingnan natin yung kanilang mga kasinungalingan kung sila ba ay magpa-progress 'no, sa kanilang mga pinagsasabi. Pero ngayon pa nga lang, kita niyo guys, hindi po naniniwala si Senator Panfilo Lacson. At ang sabi nga po ni Senator Lacson,
ano, eh, kung meron kang isip 'no, kung meron kang critical thinking, iisipin mo mga kaibigan, biruin mo napakalaking halaga. Ang sabi nga niya, matatapos ka sa pagbibilang, sa pagpe-prepare ng mga perang 'yan, aba, sa 2028 pa. Gano'n kadami mga kaibigan 'no, kung bibilangin mo 'yan, kung ipe-prepare mo 'yan, ilalagay mo 'yan sa maleta at yung idi-distribute sa mga location na sinasabi ng mga 18 Marines na 'yan, aba, aabutin ka ng ilang taon. So, hindi po naniniwala si Senator Ping Lacson bilang isang magaling na, investigador 'no, mga kaibigan, hindi po siya naniniwala dahil alam po niya mga kaibigan na napakalaking pera niyan at yan po ay imposible mga kaibigan na sa napakaikling panahon ay talagang made-deliver mo yan at isa pa 'di ba dapat may money trail. Oh, at mga kaibigan, alam naman natin dito sa Pilipinas, so meron tayong AMLAC, oh, dapat may money trail, dapat may bangko saan ba kinuha yang mga pera na yan. Hindi puwedeng sabihin na, "Ay kinuha lang kay Saldico." 'Di ba? So mga kaibigan, mag-isip po, 'wag agad maniniwala sa mga sinasabi netong mga, 18 Marines at mga susunod pa na magwi-whistleblower kuno. Huwag po maniniwala dahil ang kanila pong mga sinasabi ay hindi malayong-malayo po sa realidad, 'no? So, kung meron kayong utak, 'yan, mag-isip. Huwag po gumaya sa mga DDS na mga walang utak, 'di ba? Mga kaibigan, 'yan. Marami pong salamat, 'no? So, ayan na nga mga guys, ang susunod naman po natin na topic ay patungkol po dito sa BSP, Adjust Discount Window Facility Rates. Yan. So ano ba ito? Yan. O sa katulad ko na hindi naman ako mahilig sa numbers, hindi naman ako ekonomista, medyo ano ba 'to, Bangko Sentral ng Pilipinas adjust discount window facility rates. Okay, itatanong natin sa sarili natin, ano ba 'to? Parang kapag, hindi ka masyadong mahilig 'no sa mga usapan ng mga kaperahan, parang hindi natin masyadong maunawaan 'no. So titingnan natin mga kaibigan, ano ba ito 'no? So, eto po yung Bangko Sentral ng Pilipinas ay nag-adjust po ng interest rates para sa kanilang discount window facility. Yan mga kaibigan 'no, na ito po ay magiging epektibo simula March 10, 2026. At eto ay bahagi ng kanilang patuloy na pagsisikap mga kaibigan na mapanatili ang financial stability sa bansa, yan. So, yan po mga kaibigan, at, narito po guys 'no, yung breakdown ng mga bagong rate, yan. So eto po guys 'no, meron pong 5.3427% or percent para sa mga pautang na may maturity mula 1 hanggang 90 na araw. Ayan na nga ba sinasabi ko, eh, 'no? Guys 'no, pagdating talaga sa numbers 'no, mga kaibigan, kahit maliit pa ako, parang 'pag numbers ayoko ng basahin. Actually, mathematics yung aking pinakamababa 'no, na grades. Hindi po ako nakakakuha ng 90, hanggang 85 lang ako sa mathematics 'no. So, pangalawa mga kaibigan, eto pong, 5.4354% para naman sa mga pautang na may mas mahabang panahon mula 91 hanggang 180 na araw, yan. So ang DWF ay nagsisilbing liquidity backstop para sa mga bangko na nagpapahintulot sa mga institusyon, sa mga pananalapi na makakuha ng short-term na pondo mula sa central bank sa mga panahon ng kakulangan sa liquidity
o hindi inaasahang problema sa pondo. So yung mga naangkop na interest rate ay batay sa overnight lending rate ng BSP na isang pangunahing instrumento ng patakaran na ginagamit upang maimpluwensyahan ang short-term borrowing costs. So yan po mga kaibigan, yung BSP Adjust Discount Window Facility Rates. Yan. So, bakit mo ginagawa yan ng BSP? Actually mga kaibigan, ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumagawa talaga sila ng mga paiba-iba yan guys no? Depende yan sa panahon. Para po tayo ay maka-cope up, no? At ang ating ekonomiya ay talagang matatag pa rin, no? Ang BSP, yan po ang kanilang trabaho. Tinitingnan po nila kung ano po ang maganda para sa ekonomiya ng Pilipinas at para din po sa kapakanan ng mga Pilipino. Lalong-lalo na ngayon mga kaibigan, no? May giyera po sa Middle East. At eto, syempre, kahit malayo po sa atin ang Middle East, mga kaibigan, malayo sa atin ang Iran, pero kahit papano apektado po talaga tayo lalong-lalo na po sa issue ng langis, no? At syempre kasama na rin yung ating pagtitrade, no, sa mga country sa Middle East. Yan mga kaibigan, no. Kakulango.
ang DDS. Puro fake news ang DDS. Mga troll farm, mga tae. DDS, DDS. Puro fake news ang DDS.